Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinikita ng MMDA ang ilan sa mga sasakyan at kariton ng mga nagtitinda na iligal na nakahambalang sa Mabuhay Lanes. Inihahanda na kasi ng ahensya ang naturang mga daanan bilang alternatibong ruta. Oras na isara na sa Mayo 1 ang EDSA Kamuning para sa gagawing retrofitting activity na tatagal ng halos 6 na buwan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tila nasampulan ng MMDA ang ilang kariton ng mga tindero na nakaparada sa kaba ng Mabuhay Lane sa Quezon City. Sa isinagawang biglaang clearing operations, hinatak ang ilan na iligal umanong nakahambalang sa daan at nakakaabala para sa mga motoristang dumaraan. Hindi, sidewalk, hindi naman kami sa sidewalk. Ang sidewalk hindi dinadaanan ng tao, di kayo nang bawal. Hindi naman kami sa sidewalk, dito kami sa pinakaloob na eh. Paano kami magbayad ng bahay? Ilaw, tubig, Pati ang mga sanay kakailang sa tabi, hindi rin nakaligtas sa pahinikit ng MMDA. Kakain pa lang ako. Katunayan ito, ngayon, bumaba ako, nag-park na ako, biglang dumating. So nandito ako ngayon para kumain lang, hindi para mag-park ng matagal. Kapag huminto yung mga kakain sa kanila, mag-i-illegal park na po ito. Ticket din ang inabot ng ilang mga motor na nakapark sa bukana ng Summer Avenue. 1,000 piso agad ang multa kapag agad na inayos ito ng may-ari at kapag unattended, doble ang halaga ng kalbaryo. Una-una one-way road ho ito, tapos kung mapapansin ho ninyo, may mga no parking signs ito. At isa to sa main artery ng EDSA na pwedeng labasan po. As needed basis ho tayo. So kung makikita natin na kailangan pang dagdagan yung ating mga towing trucks at yung pag-clearing natin, we will do so. Umabot naman sa lagpas 100 ang kabuang nasita tinikita ng mga motorista sa clearing operation habang 4 sa mga ito hinatak dahil iligal umanong nakapark sa lansangan. Puspusa na kasi ang clearing operations na ginagawa ng otoridad sa pangunguna ng MMDA dahil simula 1 ng Mayo, isasara ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City para sa halos 6 na buwang retrofitting activity. Inaasang magtatapos ito sa Oktubre 25. Maliban sa bus carousel, bawal na itong daanan ng mga pribadong motorista. Ayon sa MMDA, dahil matagal ang retrofitting activity dito sa Kamuning Flyover na inaasahan namang magpapabigat ng daloy ng trapiko, hindi nito isinasantabi ang pagdaragdag ng iba pang alternatibong ruta. May ilang rutang pwedeng daanan ng halos 4 na buwabagtas sa EDSA sa kasagsagan ng closure. Isa na rito kung magmumula ka sa Mother Ignacia kakaliwa pa Sergeant Esguerra Avenue, diretso Timog Avenue bago Kumanan, patungong EDSA Service Road. Nauna nang sinabi ng DPWH sa pulong kasamang MMDA at kinatawan ng Quezon City LGU na nakasasakop sa lugar na hindi pwedeng maantala ang pagsasaayos sa tulay dahil sa katandaan nito na pwedeng makaapekto sa structural integrity nito. Kasama yung EDSA Kamuning sa 14 bridges na in-identify ni JICA na critical bridges once na tumama yung the big one. So, si Kamuning, ang scope ni Kamuning is yung redecking kasi deflated na yung mga, yung slab niya sa taas, makikita niya may mga cracks na. So, pag umulan, nagsisip na yung tubig pababa. Samantala, para hindi mag-imbudo mga sasakyan sa mga tinukoy na alternatibong ruta, magmamando rin ang local enforcers maging ang ilang pang field workers ng DPWH. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.